Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Magbaon na po ng payong kung lalabas ng bahay this weekend dahil maraming lugar po magkakaroon ng mga paulan dahil sa tatlong weather systems. Dito po sa may Northern Luzon, asahan pa rin ang epekto ng Northeast Monsoon or hanging amihan na siya magdadala pa rin ng mga light to moderate rains at may kalamigan pa rin po na panahon dito sa may norte. For the rest of Luzon plus Visayas, asahan naman yung epekto ng easterlies o yung hangin po galing sa may silangan. Marami itong daladalang moisture kahit asahan din po in many areas magkakaroon din po ng mga pagulan na minsan ay malalakas. Habang dito naman sa timog na bahagi ng Mindanao and Palawan, andyan pa rin yung ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Ito yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin mula dito sa may Northern Hemisphere, isa na dyan yung easterlies, at yung hangin din po galing sa may Southern Hemisphere. As a result, pag nagko-converge or nagsasalubong ang hangin, meron ding malalakas na mga pag-uulan overnight. Asahan po natin dahil sa ITCZ, yung Southern Palawan, mataas ang tsansa ng ulan, ganyan din ang Zamboanga Peninsula, Basilan, hanggang dito sa may South Cotabato, Sarangani, and Sultan Kudarat. Habang dito naman sa may silangang parte po ng Caraga Region, ganyan din sa may Davao Oriental, Davao de Oro, hanggang dito po sa may Central and Eastern portions of Visayas, Bicol Region, Aurora and Quezon, yan yung mga lugar na magkakaroon ng mataas sa tsansa ng ulan overnight dahil naman sa easterlies. Habang dahil naman sa Northeast Monsoon or hanging amihan, meron din mga pag-ulan dito sa may halos buong Cagayan Valley, some areas pa dito sa may Cordillera Region, lalo na yung Apayao and Kalinga, gayon din ang Batanes, asahan din po yung may kalamigan na panahon, mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan nga, dulot ng Northeast Monsoon. Basta naman sa ating latest satellite animation, wala po tayong namamataan pa sa ngayon na low pressure area or bagyo sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. However po, base pa rin sa ating latest tropical cyclone potential forecast, sa loob po ng 6 na araw, posible pa rin na may mabuo na isang weather disturbance or sama ng panahon far east of Mindanao. So inaasahan po natin na magiging maulan somewhere dito sa may Eastern Visayas and Caraga Region sa mga susunod na araw dahil sa unti-unti paglapit itong sama ng panahon, possibly as a low pressure area po. Base sa ating assessment, low chance pa naman na magiging isang ganap po na bagyo ito. Subalit itong low pressure area na nakapaloob po dun sa ITCZ natin, asahan nga na magdadala ng pag-ulan at maaaring mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa hanggang sa araw po ng Tuesday. Inuulit natin, Eastern Visayas, Caraga Region at yung mga nearby areas pa dito sa may Bicol Region, Northern Mindanao and Central Visayas. Laging tumutok sa ating mga updates, possible pa mabago yung ating forecast for possible formation ng bagyo. Bukas naman po, December 20, papalapit na po tayo sa araw ng Kapaskuhan, no? Subalit bukas and over this entire weekend, malaking bahagi pa rin ng Luzon na magkakaroon ng mga pag-ulan. Yan po ay dahil sa easterlies at bagamat mahina yung ating Northeast Monsoon or amihan this weekend, asahan pa rin na magdadala pa rin na may kalamigang panahon in some areas of Northern Luzon. Pinakamatataas ang tsansa ng mga pag-ulan, ito pong Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, down to Quezon, gayon din po sa malaking bahagi ng Kabikulan. Yan po ay dahil nga sa easterlies o yung hangin galing sa may silangan, light to moderate with at times heavy rains po yan, lalo na sa tanghali hanggang sa gabi. Magbaon ng payong inuulit natin at magantabay sa ating mga possible advisories or worst case heavy rainfall warnings. Bago magtanghali, makulimlim na rin po ang panahon at may chance na ng pag-ulan in some areas pa dito sa may Luzon, kabilang na yung Romblon, paakyat ng Oriental Mindoro, Marinduque, Laguna, Rizal, hanggang dito po sa may Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, hanggang sa eastern sides po ng Cordillera Region, mataas na rin po ang tsansa ng mga pag-ulan. Habang yung mga hindi natin nabanggit na lugar, particularly itong mga nasa western sections ng Luzon, including Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies pa rin sa umaga hanggang sa tanghali, at sa dakong hapon hanggang sa gabi, mas madalas na makulimlim ang panahon at sasamahan pa rin ng mga pulu-pulo lamang ng mga pag-ulan at mga localized thunderstorms, usually mga 1 to 2 hours po ang tinatagal nito. For Metro Manila, temperatura bukas 25 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio, malamig pa rin po, no? Between 15 to 23 degrees Celsius. Gayon na rin sa halos buong Cordillera Region. At malamig din po dito sa may Tuguegarao City between 22 to 26 degrees Celsius lamang. Sa ating mga kababayan po dito sa may Visayas and Palawan, asahan po natin magkakaroon ng mga pag-ulan po, no? Kung dito sa may Palawan, itong central and southern portions dahil pa rin yan sa ITCZ or Intertropical Convergence Zone. And then malaking bahagi po ng Visayas affected na po ng easterlies. Pinaka magkakaroon ng mga pag-ulan. Umaga pa lamang may malalakas na po na pag-ulan dito sa may eastern and central Visayas, ganyan sa may Aklan and Capiz.
Kaya mag-ingat na rin po sa banta ng mga pagbaha at landslides. Bukas, asahan po natin na magiging maulan, magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay. At i-consider po natin yung ating mga gaganapin po ng mga events, gagaya po ng pahabol ng mga Christmas parties or Thanksgiving parties. At kung meron tayong mga last-minute Christmas shoppings, magbaon ng payong or kapote kung lalabas ng bahay. At mag-ingat nga muli sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mountainous areas. Temperature natin sa may Puerto Princesa 25 to 30 degrees, habang sa may Metro Cebu 26 hanggang 29 degrees Celsius lamang. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pinakamataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Dito po sa may Northern Mindanao, bukas po yan, araw ng Sabado. Maging dito rin sa malaking bahagi ng Caraga Region, Davao Oriental, and Davao de Oro dahil yan sa easterlies o yung hangin galing po sa silangan. Mag-ingat din sa mga minsan malalakas sa buhos ng ulan na nagdudulot ng flash floods or landslides. Ang natitirang bahagi ng Mindanao, affected naman po ng Intertropical Convergence Zone. Bahagyang maulap hanggang kuminsan maulam pang kalangitan sa umaga, pero pagsapit ng hapon hanggang gabi, most likely makulimlim na po ang panahon at sasamahan din niya ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Kaya magbaon din po ng payong or kapote. Temperature natin sa may Zamboanga, 24 to 32 degrees, habang sa may Davao naman po, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Ngayon at bukas, wala naman tayong inaasahan na gale warning or mga sea travel suspensions. Babala po ito sa mga delikadong alon dahil hindi pa kalakasan ang northeast monsoon. Subalit asahan pa rin ang maalon na karagatan dito sa may extreme northern Luzon at sa may eastern sections or eastern seaboards po ng Luzon and Visayas. Posible pa rin umabot sa 3.5 metro or nasa isang palapag ng gusaling taas ng mga alon malayo sa Pampang. So please consider it kung kayo po ay magta-travel by sea pauwi sa inyong mga probinsya. Pero pagsapit po ng Sunday evening all the way hanggang sa Martes po, possible ang gale warning natin in some seaboards of northern Luzon hanggang dito rin po sa may Aurora, Quezon and Bicol region. So paki-consider na po dahil posibleng pagbawalan lalo na yung small sea vessels at yung ating mga kababayan na nangingisda. Habang natitirang baybay naman ng ating bansa, wala naman pong inaasahan magiging aberya hanggang sa weekend. Banayad ang katamtaman ng taas mga pag-alon, maliban pa rin sa mga thunderstorms kung saan umaabot sa 2.5 metro ang taas ng mga pag-alon. At para naman po sa lagay pa ng ating panahon, simula sa Sunday, December 21 hanggang sa papalapit sa araw po ng Pasko, that's December 23, araw ng Martes, asahan pa rin yung mga weather systems kagaya po ng easterlies, northeast monsoon at maaaring magbalik ang shear line. Ito yung banggaan ng northeast monsoon at ng easterlies pagsapit ng Lunes at Martes. So sa darating po na Sunday, pinakauulanin pa rin itong eastern sections ng ating bansa. Yung weather po natin pagsapit ng Sunday, halos katulad po ng Sabado. So itong Quezon, Bicol region, Aurora, Cagayan, Isabela at Quirino, asahan po mataas pa rin na tsansa ng ulan. Dulot pa rin yan ng easterlies. Pero pagsapit po ng Monday and Tuesday, itong Cagayan Valley at halos buong Cordillera Administrative Region, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, hindi na dahil sa easterlies, kundi dahil naman sa northeast monsoon. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila, sa susunod na 3 araw, partly cloudy to cloudy skies, some areas pa ng Cordillera, kagaya po ng ng Benguet, Abra in dito Ilocos region, partly cloudy to cloudy skies at may chance po ng mga isolated light rains. The rest of Luzon, including Metro Manila, partly cloudy to cloudy naman at may chance pa rin po ng mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pinakamataas pa rin ang chance ng ulan sa may eastern portions. Dulot po yan ng easterlies sa susunod pa na 3 araw. But pagsapit po ng Sunday, yung weather din natin dito sa Visayas, katulad po halos ng araw ng Sabado. So magiging maulan pa rin ng halos buong Visayas, aasahan yung paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan. Mag-ingat again sa mga babala, sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at laging magantabay sa ating mga babala. Heavy rainfall warnings and rainfall advisories posible pa rin po. Then pagsapit ng Monday and Tuesday, andyan pa rin yung epekto ng easterlies sa may eastern Visayas. Makulimlim pa rin ang panahon, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan at mga thunderstorms. The rest of Visayas, Monday and Tuesday, partly cloudy to cloudy at may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. At sa bandang Mindanao, asahan naman yung mataas na tsansa ng ulan pagsapit po ng Sunday, doon pa rin po sa may Caraga region, Davao Oriental at ilang bahagi ng Northern Mindanao, lalo na sa may Camiguin at Misamis Oriental. Yan po ay dulot pa rin ng easterlies o yung hangin galing sa may silangan. The rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies pagsapit po ng linggo. Habang sa Monday and Tuesday, malaking bahagi ng Mindanao magkakaroon ng improved weather conditions. So mas madalas naman ang pagpapakita ng haring araw. So bali pagsapit ng tanghali may kainitan po, At sa dakong hapon hanggang sa gabi, asahan pa rin ang mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulog.
Ang ating sunset ay 5:31 p.m. mamaya at ang sunrise bukas 6:16 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon. Happy weekend po!